We are called to snatch them from the fire. Sang apoy sa hell, no? Tinawag tayo snatchin natin sila. Agawin natin sila doon sa apoy na mapupuntahan nila. Alam natin yan, aktibo pa rin yan. Ang hell, hell is real. No? Hindi po yan katang-isip, kwentong barbero o ano man. Nasa diyan sa banal na kasulatan, ang mga taong hindi kumilala kay Jesus, diyan ang destinasyon, the final destination na paborito mong pinapanood. Yan. Yan. Ikaw, tanongin mo, pinanood mo ba yon Final Destination? Kita mo, di mo alam, yung buhay mo, sandali lang. Biglang, oh, grabe. Tapos, nang namatay yung mayaman at si Lazaro, di ba? Napuntahan na nila yung final destination nila. Yung mayaman, saan napunta? Sa Hades, kung saan nandun yung fire. While si Lazaro, nung siya'y namatay, saan siya napunta? Kay Abraham. Abraham's bosom na tinatawag. Actually, dun yung heaven. No? Bakit nasa Hades lang si Lazaro? Yung mayaman at yung si Lazaro ay nasa piling ni Abraham. Kasi hindi pa dumadating si Jesus noon. Kaya doon muna. Nung dumating na si Jesus, yung Hades, sabi sa Book of Revelation, itinapon yung Hades doon saan? Sa Lake of Fire. Parehas lang din yun. And then yung si Abraham, alam naman natin saan siya napunta? Sa heaven. So therefore, dalawang final destination ng isang tao pag namatay. Walang gitna. Okay? Tandaan natin? Walang gitna. Bakit, Pastor, may iba, may purgatory. No? Actually, ito na yun. Ito na yun. Dito tayo sa earth. Diyan na tayo sinasala. No? Habang nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng opportunity na kilalanin at tanggapin si Jesus. Kaya pag tinanggihan natin si Lord, kawawa naman tayo. Hindi dapat. No? So yan, bakit tayo tinawag ng Panginoon? We are called to snatch them from the fire. Pangatlo, yun, we are called to have mercy with fear. May kahabagan tayo dapat na nararamdaman sa mga taong hindi pa nakakilala kay Lord. Kahit kaaway mo pa yan. Magkaroon ka ng burden to save them. No? Paano yun? By sharing the gospel of Jesus. No? At yung pang-apat, yan, we are called to hate sin. Ipaalam mo sa kanila na mali po yung pamumuhay po ninyo. Magsisi na po tayo para magkaroon ng conviction. Magkakaroon sila ng conviction through the power of the Holy Spirit once na tinanggap nila si Jesus as Lord and Savior. Kasi pag wala ang Holy Spirit, di natin kaya. Kahit ako, hindi ko kaya. Ang Holy Spirit ang siyang tutulong sa atin. Kasi once na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nananahan siya sa atin kasama yung banal na Espiritu. At yung love ng Diyos, yung love the Father, yung Abba Father natin. Okay? Nananahan yan once na tinanggap natin. Hindi yan tatlo, isa lang din sila. Okay? Kasi yung iba, pinagdedebatihan ngayon, yung oneness, saka yung Trinity. No? Ang paniniwala po natin, naniniwala tayo sa Father, Son, and Holy Spirit. Tatlo pero isa. Gets? Para siyang kape. 3 in 1. Merong sugar, merong cream, merong kape. 3 in 1. Tayo rin, tatlo tayo. Body, soul, spirit. Kasi nga created tayo ni Lord in His own image. Tatlo ba tayo? Tatlo ba si Vince? Isa lang, di ba? Isa lang nakikita natin. Pero tatlo sila, pero isa. Kasi may body, which is Jesus. Yung Diyos na hindi nakikita, nagkatawan tao para makita ng tao yung Diyos na hindi nakikita at yun si Jesus. No? Yung una, yung pangalawa, yung Spirit. No? Yung Spirit, siyempre, yan yung Diyos. Yung nagbuga sa atin ng hininga. Yung binugahan si Eva at Adan ng kanyang nostril. Breath of his nostril. Kaya nagkaroon ng buhay itong katawang ito. Kung wala yung Spirit, ganyan lang tayo. No? Tapos, yung soul, which is the Holy Spirit po yun. Bakit? Kasi may damdamin.
May damdamin tayo, di ba? Kaya tayo nasasaktan, nabobroken hearted, ganyan. No? Kasi ang Holy Spirit nasa atin. Kaya nga sabi ng Bible, huwag mong bibigyan ng pighati ang banal na Espiritu. Kasi siya yung may, siya yung nagbibigay ng conviction sa atin. Uy, mali yung gagawin mo, anak. No, mali yan. Pero nasa sa atin pa rin kung susundin natin o hindi. Okay? So, yun po yan, no? We are called to tell to the people na i-hate nila yung sin. Kasi nga, what if hindi mo shinare si Jesus? Ayoko i-share si Jesus, pastor. Kayo lang, kasi pastor ka. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Ano yung sinabi dyan? Yung dalawang pinakapuntos sa huling-huli? You will be responsible for their blood. No? Responsible ka sa blood nila. You will be responsible for their blood. Kasi yun nga sabi sa book of Ezekiel, no? Ang isang taong makasalanan na hindi mo binigyan ng babala, pananagutan mo yun. Ay, hindi ko na-sharean yung nanay ko, tatay ko, yari. Ihulog sila sa sa impyerno. Kaya dapat nag-share po tayo. Kasi pananagutan natin. No? You will be responsible for their blood. What if, pastor, hindi naman nila tinanggap si Jesus? Inaway pa nga ako eh. No. At least you do your part. Ang sabi din ng Ezekiel, ang isang taong makasalanan, binigyan mo ng babala at hindi nakinig, hindi mo na pananagutan at maliligtas ka. Doon sa hindi mo na yung pananagutan. You are called to be a watchman, no? Watchman. Ano ba yung watchman? Magtingin ka sa opisina mo, mga mahal mo sa buhay o sa bahay mo, na mga hindi pa nakakilala kay Lord, yun yung bantayan mo. Ay, ito, sisharean ko si Job. Yan, mga ganun. Ay, sisharean ko si Ryan, halimbawa, sa office, mga office mate mo, o kapitbahay mo, mga kalaro mo sa basketball, mga ka-TikTok mo, no? Mga ka-ano mo, ano ba tawag dyan? Mga ka-FB. Sharean po natin, no? Abutin natin sila. Pero ang tanong, paano nga ba? Ngayon, we are called to share Jesus. Pero paano nga ba mag-share? No, yun ang ating pag-usapan ngayon. No? How can you share Jesus? At dito na tayo sa session number 2 ng Limitless Life Evangelism. Kasi kailangan natin mag-evangelize. Hindi lang tayo na lang nagkikita dito. Ang gusto mo, nandun tayo sa heaven, tayo na lang. Uy, andito pa tayo lahat. Pero yung mga malat sa buhay, nasan? Ay, andun pala sila. No? Lalakad-lakad ka sa heaven, no? Ganyan, wow, ang ganda pala sa heaven. Biglang, uy! Ray! Oh, sino yun? Kasi ano pala yun, yung kaibigan ko. Hindi ko na-sharean. Yari. It's about time to share the Jesus, no? Ang dali-dali na po abutin ang tao ngayon sa pamagitan ng social media. Hindi kagaya ng panahon ko ng mga 1990s, nung na-born again ako, walang mga social media eh. No? Ang ginagamit ko pa rin yung radyo, FM, AM. Meron pa nga meron akong pinapakinggan nun, papuri sa DZAS. Doon ako mag-share, no, ng word ni Lord. Makikipagkaibigan ako. Kung sino gusto pen pal, yun yung paraan ko pag-share ng word. Tapos minsan meron yung yung ibibigay mo yung number mo, telephone number, tapos tatawagan ka. Phone pal naman yun. Doon ko ginagawa yung sharing. Kasi yun yung way namin noon. Kasi yung cellphone noon, wala pang video. Ano lang, yung mahabang antena pa lang noon. Yung Motorola. Talagang telepono pa lang talaga siya na cellular.
Pero yun yung way namin to share. Tapos pupuntahan ko talaga, pag malapit sa amin, sa bahay namin, bibisikletahin ko lang yun. Tapos dala-dala ko yung ang sagot. Papasagutin ko sa kanila yung ang sagot para pag nasagutan nila, bibigyan ko naman ng Bible. Yun ang pag-share ko. Pero yung iba, wrong motive yung iba. Nakikipag-pen pal o phone pal para magkaroon ng boyfriend or girlfriend. Sabi ko, hindi po yun ang gusto ko. Ang gusto ko share sa inyo si Jesus. Yan. Yung iba, wrong motive. No? Dami kong mga na-share, mga INC. Ang INC pa ng mga babae. Nag-aaral sa New Era College nung araw. Tapos ako naman, yung iba, minsan nasa Batangas, punta akong Batangas. Oh. Minsan, nasa Pampanga Arayat, punta naman ako Pampanga Arayat, nakitulog pa nga ako dun eh. Makikita makitulog. Ginabi na ako dun eh. No? Kasi nag-share ako ng word. Minsan naman, punta ako ng campus ministry, na-involve sa campus. Ako nun, 19 years old hanggang 23 years old, andun ako sa Ramon Magsaysay High School, nag-share kay Jesus, through values formation. Dala-dala ko yung cassette ko. Tapos may tape. Na-record ko dun kasi yung pinadala kong testimony. Sinadulaan nila kung paano ako nakilala kay Lord. Yun ang pinaparinig ko sa mga estudyante noon. Yun yung way ko ng pag-share. Wala pa kasing social media noon. Ngayon, napakadali na. No? Kahit nasa ibang bansa, pwede ka na mag-share. No? Through your friends sa Facebook, through your friends through TikTok, through your friends through YouTube. Ano pa ba ibang mga apps dyan? No? Pero ang tanong, how can you share Jesus nga ba? Paano nga ba ito? Basic lang ito. I hope and pray maintindihan natin, no? Kasi nga po, dito tayo sa build up ng ating discipleship program ng Limitless God Church. No? Next slide. Yan, Kuya Job. Yan. Andyan po tayo sa Lead to Jesus, no? Limitless Life Evangelism, no? Yan po yung discipleship pattern natin o step by step na dapat natin gagawin. Dapat nag-grow din tayo kay Lord. Hindi lang natin siya nung una, yan yung una, shinare ko na born again ka, nakilala mo si Lord, tinanggap mo siya, natuto ka mag-share ng limitless tracks, no? Inactivate natin dito, inactual, para pagdating mo sa labas ng church na ito, punta ka sa opisina, nasa opisina ka ba, nasa bahay ka, o saan man, nasa eskwelahan ka bilang estudyante, madali na ang pag-share. Ang natin kasi, once na pinatanggap natin sila kay Lord, hindi lang ganun, no? O hindi mo lang napakinggan yung salita ng Diyos, naligtas ka na, then okay na ako. Hintayin ko na lang yung salvation. O hintayin ko na lang si Jesus, hindi po kailangan meron tayong gagampanan. No? Sabi mo sa katabi mo, may gagampanan tayo. No? May gagampanan tayo to share Jesus, no? Share po natin, no? Tingnan natin yung ating Bible sa Luke chapter 10, no? 5 to 10. Ang sabi diyan, when you enter a house, first say, peace to this house. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, I will return to you. Oh, it will return to you rather. Now, stay there, eating and drinking whatever they gave you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house, and when you enter a town and are welcome, eat what is offered to you. Heal the sick who are there, and tell them the kingdom of God has come near to you. But when you enter on a town and are not welcome, go into its streets and say, hello. Ayan. Ayan. Thank you, Lord. How can you share Jesus? Next slide. Yan. Number 1, set the spiritual atmosphere. No? Napakalaga yan. I-set yung spiritual atmosphere. Ang sabi doon, when you enter house, first say, peace to this house. Unang-una, kapag mag-share ka ng gospel, kung hindi mo i-set yung atmosphere, spiritual atmosphere, ng deklarasyon na andun ang
presence ni God. Paano nga ba yan, Pastor? Paano may set yung atmosphere? Spiritual atmosphere sa opisina ko. Halimbawa, simple lang, Lord, I declare your presence be in our midst. I declare shalom. Kasi pag hindi mo gagawin yan, andun yung fear. Kakabahan ka, tatakot ka mag-share. Natural yun eh. Kasi nga, andyan ang our struggle is not against flesh and blood, but against spiritual forces of evil. Nasaan? Nasa heavenly realm. So, ang agenda niyan, i-hinder yung mga gusto natin gawin para kay Lord. Lalo na yung pag-share. Tapos, papasok yung fear, yung doubt. Minsan, pag ganun eh, hindi mo nasiset yung atmosphere sa lugar, andun yun. Negative atmosphere ang nandun. So, para ka mag-share ng word ni Lord, sa opisina, gusto mong i-win yung isang tao doon na kaibigan mo, ka-office mate mo. Hindi mo kaya in your own. So, you need the power of the Holy Spirit. So, you declare, Lord, I declare mo, Lord, I declare, Lord, your presence be in our midst. As I share your word, dideclare mo para masisira ano man yung mga negative in the atmosphere. Lagi itong ginagawa, no? Lalo kung mag-church plant ka, mag-share ka ng word ni Lord, lalo yung mga pumunta ka sa bahay-bahay, you will set the atmosphere, spiritual atmosphere. No? Mag-iimbestiga ka kung ano mga nangyayari doon sa lugar, ano yung kasalanan na nagagawa ng mga tao, din susulat mo pa nga yun eh. Tapos, yun ang mag-start ka mag-pray, sirahin mo yung mga gawa ng kaaway. Kung ba, sa lugar na sharean mo, maraming inuman, sa opisina, dami nagkukumit ng adultery. No, nagpapalit-palit ng mga boyfriend and girlfriend. Kakas out mo yun. I rebuke the spirit of adultery sa lugar na ito. In Jesus' name, I declare this place a holy ground. Para makapenetrate yung gospel. Pag hindi mo gagawin kasi, sarado ang gospel in the spiritual atmosphere. Kahit mag-share ka, hindi nila tatanggapin ang gospel. Kasi nga, ang naghahari doon yung kadiliman. No? Kaya, ang sabi doon, bago ka pumasok sa isang lugar, you declare peace of God. The shalom of God be in this place in Jesus' name. Hindi mo na kailangan, yung pupunta ka doon sa, nasa opisina ka, tatayo ka, I declare this place. Shalom of God. Wag naman ganun. Hindi naman ganun. Kahit dito ka sa opisina mo, sa table mo, Lord, I declare, Lord, makapag-share ako dito sa lugar na ito. I declare this place, your presence be here. In Jesus' name. Kasi pag hindi mo gagawin yan, hindi mo kaya. No? Hindi mo kaya. Kaya napakalaga na siniset yung atmosphere ng presence ni God ay nandun. Pangalawa, look for the man of peace. Look for a man of peace. No? If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. Paano yung man of, ano ba yung ibig sabihin niya, Pastor? Maghahanap ako ng man of peace. Ano yun? Titignan mo, sino kaya ang pwede kong sharean dito? Yan, hanapin mo yun. Try ka lang. Mag-try ka doon sa mga kasama mo sa opisina, halimbawa, o sa mga kapitbahay mo, okay sa opisina muna. Try mo yung mga ka-office mate mo. Sino yung sa tingin mong hindi ka tatanggihan, sa tingin mong, receptive sa'yo sa sasabihin mo. Pag receptive siya, yun ang man of peace. Pag yung maraming alibay, pupunta ka, Vicky, pwede ba kitang shiran? Makausap lang saglit, ganyan. Matungkol kay Jesus. Hindi ako pwede. Hindi pwede. Hindi siya yung man of peace. Pag yung isang tao, ito siguro ito si Pe. Pwede ba kitang may share lang ako sa iyo. Ano yan? Tungkol kay Jesus. Ganun ba? Sige. Ayun, man of peace yun. Doon ka mag-stay. No? Hanapin mo yan. Yung kahit yung hindi ka basta-basta tatanggihan. Gustong-gusto makipagkwentuhan. Yan, mga man of peace yan. Yung lagi tumatanggi, iwan mo na sila. Baka hindi yan ang assignment mo. Gets nyo?
Huwag mong pipilitin, ay, ilang beses akong tinanggihan nito. Huwag mong pipilitin kasi hindi nga siya yung mag-share. Hindi ikaw yung mag-share sa kanya, baka ibang tao. Ang pupuntahan mo, yung man of peace, yung ano mo ng kapalagayan mo ng loob. Yun. No? Pangatlo, invest time in that person. Nakita mo na si man of peace, mag-invest ka ng time para sa kanya. Ano yun? Stay there. No? Eating and drinking, whatever they give you for what the workers deserve their wages. Stay there. Ibig sabihin, focus ka sa kanya. Kung nagkaroon ng opportunity na nakapag-share ka, ano bang unang sinishare? Yung testimony mo, yung encounter mo kay Lord, yun ang ikwento mo. Muna. Okay? Pag wala kasing, wala kang encounter kay Lord, wala kang may share. Diba? Ganun lang yun. Wala kang pagkakilala kay Lord, wala kang may share personally. Knowledgeable, pwede. Kukot ka lang ng verse sa Bible, pero pag wala kang personal encounter din kay Lord, mahirap ka rin mag-share. No? Kaya napahalaga, sa pag-share ng gospel, mag-i-invest ka ng time. Hindi lang time ito, pati pera nga eh. Ililibre mo nga sila eh. Alam ba, Biggie, pwede ba kitang iyayin magkape? Kape tayo. Yan. Break time eh. Ganda opportunity yun. No? You will pause for the one. Ayan, okay ba yun? Pause for the one. Magpo-pause ka for the one. For the one soul. Para si Jesus, nagpo-pause siya for the one. Example, si Zacchaeus, nagpipreach si Jesus, maraming tao, biglang may napansin siya, nasa puno. No? Oh, Zacchaeus, liga. Gusto ko makapasok sa bahay mo. Anong ginawa ni Jesus? Di ba? Iniwan niya yung marami, focus siya sa isa. Tapos, ano sabi, kung babasahin mo yung story ni Zacchaeus, sa sambayang ito, ay nagkaroon ng kaligtasan. At ang taong ito, lipi ni Abraham, ang sabi ni Jesus. Kasi nga, nagkaroon ng kaligtasan, tumanggap siya, nanampalataya siya kay Jesus. Bakit? Paano mo nalaman na bago? Nagkaroon ng conversion. Kasi si Zacchaeus, alam natin, tax collector yun. Mandaraya yun. Maraming niloko. Ini-scam, kumbaga. Scammer. No? Nung naborn na siya, nakilala niya si Jesus, tinanggap niya si Jesus Christ, nanampalataya siya sa kanya. Ano sabi niya? Ano man ang nagawa ko, Lord? Ano man mga niloko ko, ibabalik ko ng 7 beses. Nang-scam ako ng 1,000, babalik ko 7,000. Sana all, no? Ganun, no? Kasi na-scam na din ako. Kapwa ako pa, pastor. Buti na lang, di dito sa church ito. 30,000. Tutulong daw sa akin para sa aking, annulment nung araw. Tapos biglang inintay ko, wala na. Nagtago na. Pananagutan na lang niya yung kay Lord. Hindi naman ako pwedeng gumanti. Pwede kong gantihan yan eh. Sabi nila, huwag kang gaganti. Suklihan mo ng kabutihan ng masama. Ala. Patawarin mo nagkasala sa'yo. Ala. Ipanalangin mo umusig sa'yo. Ala. Ibigin mo ang kaaway mo. Ala. Grabe, ang hirap, no? No? Huwag kang gaganti. Sabi ni Lord, si Lord lang gaganti. Siya ang bahala. Sige, Lord, sayang. 30,000 din yun. Minsan, hindi lahat minsan nasa simbahan, totoo. No? Nag-invest nga siya ng time sa akin. Kaso lang, ibang hangarin, magkapera. Paalala po sa atin, no, pag mag-witness kayo, mag-share, mag-invest kayo ng time, huwag niyang iimbitahan sa investment scheme. No? Wag niyo peperaan yung tao. Wag ganun po ang motive. Ay, anong makita ko ba dito? Mayaman to. Uy, maraming pera to. Yun ang sisharean ko. Open-minded ka ba? Uy! Siningit mo yung
Wala nang masama magnegosyo, pero pag gospel ang pinag-usapan, spiritual na bagay ang i-share mo. No? Mag-invest ka ng time at pera, siyempre. Pwede ba kitang may magkape tayo? Sige. O pinaka-good example natin na ginawa, yung example ni Pastor Ryan, di ba? Yung ka-office mate niya. Kape po tayo. Nakita niyo yung woman of peace. Ito, kailangan niya talaga si Jesus. Yun ang man of peace o woman of peace. Kailangan si Jesus nun. Kaya anong ginawa ni Pastor Ryan? Yung bati siya sa kwento niya, tara, kape po tayo. O, nasan siya sa kapihan? Ando sila sa kapihan. Nag-invest siya ng time. Ewan kung siya ba yung libre, si Pastor Ryan ba? O pwede rin. O siya man libre. And sabi to, stay there, eating and drinking, whatever they give to you. No? Tapos ano nangyari? Nagkaroon ng deliverance. Di ba? Di ba? Deliverance. Nagsufso ka. No? Okay. Mag-invest ka ng time. Ako, ganun po ako eh. No? Yun oh. Lakas oh. Ang tining oh. Yan oh. So, mag-invest ka ng time and peso, pera. Pwedeng treat mo lang naman. Minsan ka lang na magti-treat. No? No? Pag nag-treat ka, pansin mo, pag naipanalo mo kay Lord yan, ikaw madalas ililibre na yan. Kasi tuwan-tuwan, napakilala mo si Jesus sa kanyang buhay. Pangapat, focus on that person. Focus ka lang muna sa isa. Yung gusto mong ipanalo kay Lord. Pause for the one. No? Uy, ito. Focus ka. Once na pag mo siya, kausapin mo siya, stay there, eating and drinking, and ano pa down, when you enter the town, and then welcome, eat what is offered to you. Yan. Kaya nga may fellowship, may kainan. Normal yun. Focus to that person. Focus for the one. No? Sana yun, nabagyan natin. Focus for the one. Yung iba, stop for the one. Pag stop for the one, mali yun eh. Nag-stop ka na sa pag-share. Yung pause ka lang. Parang sa tape deck. Ewan ko, nabutan yung tape deck. Pag plinay mo, yung tape, magpe-play. Tapos may pause, saka stop. Pag pinost mo lang siya, pag na-pause, nakaangat pa rin yun, umiikot pa rin yung motor, pero aangat lang yung rubber, yung pinaka-pins roller doon sa tape. Hindi siya iikot, hindi na siya gagalaw. Pause. Pero pag in-stop mo kasi siya, magre-reset yun, tapos biglang stop na. Mag-uumpisa ka uli, i-play siya. No? Mag-uumpisa uli ka mag-play para umandar. Yung pause, naka-play pa rin siya, umiikot. Pero, pag pinindit mo yung yung pause, aangat na yon, tutuloy na mag-ikot. Ano ibig sabihin nun? Continue lang. No, yung pag-share. Pause ka lang for a while, makinig ka sa kanya. Huwag yung stop. Pag stop ka, ayaw mo na. Ayaw mo na mag-share. Pause for the one. Focus on that person. Parang si Pastor Ryan, focus lang siya dun sa ka-office mate niya hanggang sa, yun na nga. Point number 5, anong ginawa ni Pastor Ryan? Respond to the felt needs. Heal the sick who are there. May sakit ito, may problema pala ito. Uy, demonic pa sila. Demonize pala siya. Ayun. Ano bang kailangan niya on that very moment? Counseling. Ba, kailangan niya ng payo. Godly counseling. Baka may sakit siya, pag-pray mo, ano bang pwede kong gawin sa iyo po, ate, kuya? Ano bang needs mo? Pag-pray mo. No? Pag-pray mo. Pero ang tanong, nagpe-pray ka ba? Sabihin mo sa katabi, nagpe-pray ka pa ba? Kaninang maga, 5:00 ng madaling araw, nagising ako. Tapos nakaupo lang ako doon sa upuan. Tapos sabi ko, Lord, ano po bang pag-pray ko? Nilad ako ni Lord, pinag-pray ko kayo isa-isa. No? Lahat ng limitless people.
No? Nakabahagi natin. Inisa-isa ko, pati Pampanga, Zamboanga, mga nasa ibang bansa. Sa atin, isa-isa, by name. Hindi yung pinag-pray ko ang Limitless God, Church, Lord, pagpalain mo siya. Hindi ganun, one by one. Nagre-respond ako kung ano yung felt needs. Nakita ko lahat, yung ano man yung mga needs ninyo, pinag-pray ko. No? Meron akong isang pinag-pray. Sabi ko, Lord, bigyan mo siya ng tama pag maging discerning siya kung ano yung tama sa relationship nila. Kung siya ba yung kalooban mo o hindi. Ay, alam niya. Yun, mga ganun. Sino kaya yun? Yan. Pinag-pray ko na yan. 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 Lord, pinag-pray ko naman po, Lord, yung aalis. Yan. I pray, Lord, maging faithful sila sa isa't isa. Mga ganun ang prayer ko. O, kilala niyo na yun. Alam niyo na yun. Sino yun? Pinag-pray ko na managana tayong lahat. One by one. Respond to the felt needs. Pag-pray mo yung needs nila. Ano yung mga pangailangan nila. Then, once na na-share mo yung gospel, naipag-pray mo yung taong yun na may karamdaman, kahit yun pong ginagawa ko, yung nagbabaybay ako, hindi ako nagbubukas muna ng Bible. Kung gusto mong kumatok talaga sa mga estranghero, kakatok sa bahay. Ang ginagawa ko noon, tao po, magandang araw po, born again Christian po ako. Gusto ko lang po sanang mag-pray. Meron po bang may sakit sa inyo? Yun. Kasi pag ganun ang respond mo, papapasukin ka talaga sa loob ng bahay. Hindi ka doon lang sa gate. Papasukin ka talaga. Ay, opo, meron pong sakit yung nanay ko. Pwede ko po ba ipag-pray? Libre po ito. Gusto ko po may pag-pray kayo sa pangalan ni Jesus. Tapos papasok ako. Pinapasok ako talaga. Kahit mayaman, mahirap, o ano man, pag magre-respond ka dun sa needs nila, papasukin ka. Tapos pag-pray mo yung mga tao may sakit. And then, ito na yung number 6, share Jesus to them. Yun na yun, no? Tell them the kingdom of God has come near to you. Next slide na po yan, no? Yun, share Jesus. Yun ang opportunity to share. Kasi nasa loob ka na ng bahay. No? Pansin mo, naipag-pray na ni Pastor Ryan si yung ka-office mate niya. Tapos shinare niya si Jesus. Madali na yun. Hindi sila tatanggi kasi. Naka-share ka. Naipag-pray mo sila. Gusto ng mga tao yan na pinagpe-pray sila. Sila yung man of peace. Yung may interesado dun sa gusto mong i-share sa kanila. Pero yung tumatanggi, hindi yan yung man of peace. Okay? Humanap ka ng man of peace. Tapos mag-respond ka dun sa felt needs nila, naman pangailangan nila. And then share mo yung salvation. Yan, share mo na yung limitless. Meron akong gustong i-share sa iyo. Ito, limitless. Gusto mo ba ng limitless life kay Lord? Yan. Pagod ka na ba? Tapos patugtugin mo yung huwag kang bibigay, magsasama. Sabay ka. Magkaiyakan pa kayo doon. Ayan. So, yun yung panganim. Share mo na si Jesus. Yan ang pagkakataon. John 3:16, for God so loved the world. Mahal ka po ng Panginoon. No? May magandang plano ang Diyos sa iyo. Pero pinatawad ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan. At kailangan mo lang siyang sampalatayan at tanggapin sa buhay. Pagkatapos, hindi doon nagtatapos. Maraming ganito, natapos na. Mataas na shiner, tinanggap si Jesus. Okay po, bye-bye. God bless. Ang pampito, ang kailangan natin gawin, matapos ay invite them to church. Tell them, matapos mong i-tell them yung kingdom of God, then of God is near to you. Ano sabi kasi? Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely with all you always do in every ends of the age. Matthew 28, verse 20. And surely I am with you always to the very end of the age. Teaching them to obey. Doon papasok po yung discipleship.
Once na i-share mo si Jesus sa kaibigan mo, mahal mo sa buhay, invite mo siya sa church para dito ma-disciple. Maturuan, tamang pagpe-pray, tamang pagme-meditate ng word, tamang pagsamba, lahat dito tuturo. Yung iba sa atin, matapos ng sharean, okay na, tapos na. Sayang. No? Kasi pwedeng tumanggap nga pero saglit lang, backslide na naman siya. Kasi walang nag-disciple. So dito po, yun po ang ating pinaka-simpleng ginagawa dito sa church, no? I-connect mo, matapos mong magawa ito, i-connect mo lang sila kay Jesus. Tara, invite ka namin sa church. Sama ka sa akin. Kaya pansin, dumadami tayo kahit paano. Kasi may nagko-connect. No? Kino-connect natin sa church. At dito po, papasok yung discipleship. Turuan natin sila, sumunod sa utos ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos, paano nararanasan patuloy, paano ba yung pananalangin, paano ba yung pagsamba, paano ba yung pag-meditate ng word, doon. No? Paano ba makalayang ganap sa gawa ng kaaway, yan. Dito po lahat yan, discipleship, papasok sa church, dito yan. Wag lang natin hayaan, tinanggap si Jesus and then okay na. Okay? Kailangan i-share natin si Jesus. Pag hindi, pananagutan natin yung kanilang dugo.